What's up, schoolmates? So, syempre ako lang mag-isa, no? Nag-intro. But anyway, a lot has been happening in our country today, no? Especially when it comes to politics. At hindi na bago sa atin yan. Almost every month, merong bagong ganap, may bagong drama, whatever it is. Pero syempre, ang hindi natin mapagkakaila, it's just the 3rd month of 2025. Pero feeling mo, month end na. Ganon. And syempre, no, anong feels mo about this, James, na for the past 3 months, kada buwan may bagong highlight when it comes to politics? Actually, yung very observation ko talaga niyan, yung sobrang chaotic ngayon, no? Ang daming nangyayari, parang from time to time, nagbabago-bago siya. And also, ang daming mga malalaking pangalan ng involved, lalo na yung mga leaders natin nowadays, no? So, yan, syempre kasi malapit na yung midterm election natin. And also, 'di ba, campaign period na nga. Correct. At syempre, no, ngayon, mas importante yung youth involvement when it comes to the elections. Hindi, again, lagi natin tong, how do we say this? We advocate for this almost every year, na dapat yung involvement na kabataan, hindi siya nanggagaling lang during the election season. So, marahil before that, maging mas observant tayo. Ano ba yung nangyayaring trends ngayon in the politics, no? At syempre, ang kabataan ngayon, ang kabilang sa mga pinakamaraming voting population dito sa bansa. Kaya mas important yung involvement nila. And given nga na ganun, we have a select few. Yun! Alam mo ba ano to? Episode on The Bachelorette. The joke. Ayan. So, meron tayong mga kapita-pitagan. Wow! Ang ganda ng adjective ko doon. Na several young, ano ba no? Medyo mga going politician na ba? Ganyan. Or maybe we could say na they are youth leaders ngayon na aspiring candidates, no? Especially in the midterm elections or even in their own SGs or student government. So, simulan natin kay Brian, young politician from the Rizal province. So, ayan. So, hi, Brian. Hello. Hi, Brian. Ayan. So, baka gusto mong magbigay ng onting introduction for yourself. Pero before that, introduce din namin yung iba muna, no? Robert, also the External Affairs Director of Good Governance PH, no? Or Good Gov PH, no? And last but not the least, ang telegenic nga daw, sabi. Diba? Sa, telegenic siya sa camera. Tignan nyo. Paki-zoom in naman dyan. Diba? Dahil dyan, medyo labuan natin ang si John Lloyd Opak, diba? John Lloyd, Counselor of the PUP College of Communication Student Council. And aside from that, no, sa mga guests natin ngayon, meron din tayong live audiences. Mag-ingay! Ano kaya niya? Ayan! Sasamahan tayo ng mga students from Northeastern College of Santiago Isabela, Besling College of the Philippines, and also, meron din tayong mga students from Emilio Aguinaldo College and University of Perpetual Health System, Las Piñas. To start our discussion, no, konting backtrack muna tayo sa kanila. And also, syempre, introduce din nila yung mga kanya-kanya nilang sarili. Yung mas magandang introduction kasi medyo kakaiba yung introduction. Tapos ngayon may sumayaw eh. No? Okay. Sample. Question ko lang, i-share nyo naman yung mga mga nangyayari sa inyo kung bakit nag-push kayo sa posisyon na gusto ninyo, and also, ano yung naging dahilan kung bakit nyo natuklasan na gusto nyong mag-serve sa Filipino? Yeah. Right, yes. Yun. 22 years old pa lang yata ako or 20. Nagmamanage na ako. Kung familiar kayo sa mga esports. Esports, yes. Doon ko nakita na parang ang sarap pala mag-manage. Lalo na kapag kinikilala ko ng mga kabataan. Correct. Like, pinapraise yung mga ginagawa mo, di ba? Like, sinasabi. What exactly did you do in esports? Ako po yung nag-manage. Actually, nung una, ako sa editing. Kasi more on to esports talaga ako. Okay. Doon, marami din ako naging friends. And, ayun, simula nun, sabi ko, parang ang sarap sa feeling na mag-serve sa community. And to the point na, ayun, si daddy ko is nag-try sa politics. Nakaupo siya ng councilor sa municipal namin. Right. And then, dun din talaga yung nag-start yung sa ano namin. Sa Na-encourage political ka na. Right. Pero una pa lang nun, hindi pa siya natakbo. Gusto ko na talaga mag-manage. Like, mag-manage ng mga events, mga ganun. Okay. So, technically, hindi ito fully influenced ng family mo. So, Hindi siya. personally, gusto mo talagang mag-serve. Okay, yun naman yung maganda doon. And it's I would say it's kind of unique na yung entry point mo is something na
common sa lahat ng mga kabataan. Gusto nila yung esports, di ba? Yeah. It's a sense of community na Oo. pag lahat kayo nag-uusap-usap online nyo. And with that pa lang, parang kitang-kita mo na digital age is a lot involved, no? With how people suddenly realize na, ay, okay pala for me na maging, to stand on top of a community or learn with a community. Tsaka grabe yung talon, no? From esports to politics. Yeah. Grabe na nyo yun, napagdugtong niya. Grabe. And kay John Lloyd naman tayo. Ako naman, nag-start ako nung junior high school ako eh. So, Junior ngayon po kasi high. second year college na po ako. So, nung junior high school ako, parang nabubuli po kasi ako dati. Oh! Yung itong mukhang po. Joke lang. Sino to? Name drop niya yan. Pero nabully po ako nung dati. Tapos parang dinala ako sa guide. Parang nasa guidance kami. Tapos parang walang nangyaring action during that time. Tapos parang, ang sabi, sige, parang marami pa kaming trabaho. Sige, Ganon. parang Disregard. Anong school yan? Anong school yan? Yung Pero big no yun kasi ang laking bagay ng bullying sa isang tao, lalo na pag estudyante. Kasi Right. nakaka-apekto siya bukod sa confidence mo, makaka-apekto din siya sa mental health mo, di ba? Yeah. So, sobrang big no ng bullying. So, sa school na yan, take an action. Tsaka during that time, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung saan ako mag-ask ng help. Pero, during that time, parang naramdaman ko yung calling ni Lord na instead of parang magpadala ko doon sa sitwasyon, parang ginawa ko siyang inspiration and motivation na paano ba ako makakatulong sa mga kapwa ko nabubuli rin. Wow, that's so cool. Ang sad yet inspirational naman nun. Kasi parang, kailangan mo pa siya munang ma-experience bago mo, di ba? So, nakakasad lang. Kaya nung tumakbo ko during that time, yung slogan namin, may boses ka. Kasi parang And parang student schoolmates host ka, di ba? Before ng schoolmates. I'm so happy na na-inspire ka also to be a student leader. Kasi, yun naman yung advocacy ng show na to. And more often, mas maganda rin na na-embody mo rin siya in your school. The fact that you had to go through that alone, you become a voice for those who are bullied in school. And I think, maganda lang din na ikaw yung naging person when you needed it the most, diba? You needed someone to take an action for you. So you became that person. But it's just kind of sad. Systemic issue pa rin siya sa ating mga eskwelahan, diba? So now ba, are you still pushing through for student governance? Ganyan. Meron ka ba bang mga next plan of action bukod sa, right now, student leader ka? Would you be pushing through for politics similar to them? For politics, maybe no. Kasi mas more on yung parang forma ng student leadership ko. Mas nanggagaling siya sa pagsisilbi talaga sa mga kapwa ko estudyante. And para sa akin, naniniwala ko na wala siya sa posisyon kung paano tayo makatulong. Correct. At siguro, yung posisyon na hinahawakan ko ngayon, parang talagang pinahiram lang din sa akin. Right. Mga estudyante, nagtiwala sa akin. Kasi parang, syempre, bago naman tayo tumakbo, naglalapag tayo ng mga platforma. Yes. Tapos siguro nakita nila na I'm that someone na kayang makinig. Correct. At kayang ipaglaban kung ano yung mga kailangan nila. Right. We love that for you, John Lloyd. So, syempre, mamaya, alamin din natin yung advocacies ng bawat isa. So, may prelude na tayo sa life story niya. Ngayon na tayo, may slight highlight na tayo. May highlight natin. Highlight reel na to. Okay, and last but not the least, yes, sir. Yes, sir. Nakasama ako din Sir before, Robert. student leader also. Yan. Yes, go. Ayan. GoodGov PH is a non-partisan, youth-led organization. So we advocate for good governance. Yes. Okay. Ayun. So I started, siguro yung, Active na to na student leader. hindi naman, actually, Una pa lang, no? Una pa lang, Biyasa parang na. alam na baby natin. pa lang. Nahasa na ng panahon. I started siguro yung urge ko maging leader or mag-serve nga. Yun nung high school ako. Yeah. Though hindi ako seryoso ng mga time na yun. Parang saktong estudyante lang, pasok, kung saan pumupunta. Kung saan pumupunta. Okay. Nag-ano lang talaga, parang naging strong lang yung urge nung nalaman ko yung kwento about my grandfather. My grandfather is actually a lawyer, public lawyer. So nung nalaman ko yung kwento niya about paano siyang nagsiserve, di siya naghumingi ng bayad, binabayad sa kanya mga manok, mga prutas. So sabi ko, baka na yung jeans, baka ano naman binigay mo sa akin jeans mo, di ba? So,
public attorney's office nag-work. Yeah. So Pao, yeah. Actually, rin daw. Though, di ko siya naabutan. Though, parang nasa public office din daw sila. Though, hindi ko naabutan. Yeah. So, narinig ko yung kwento. So, parang, ay, gusto ko yun. Yun nga, feeling ko ito na nga talaga. The calling was there. Pero yun, dun nag-start yun. Basically, nag-ano lang talaga, nag-prosper lang ng college ako. Yes. So, pumasok ko ng mga student council, nung organization namin sa political science kasi ako. Yes, so, okay. Naging chairman nung organization namin. Tapos, ayan, yung National Alliance of Youth Leaders, nakasama ko rin siya. Active na to eh. Baby pa lang siya, ganito na siya. Yung mga yun nga. Nung college din. Reunion pala to. Naging active din ako in policy advocacy sa pag-lobby ng mga policies natin. Like yung sa free tuition ngayon. Yung mga estudyante natin. Yung Human Rights Democracy Defenders Act. So, nung college, dun talaga siya nag-grow. Yeah. Thank you so much kay Robert din. And also to Brian and John Lloyd for sharing with us. And you gave us a brief sneak peek already of your advocacies. Can you reiterate lang again, what is that one-liner of your advocacy? And siguro, ano yung pinaka-proudest project or policy na nagawa ninyo? Which siguro parang, di ba, given na kapag daw may nagawa kang something good, it gives you the dopamine rush to do more. So parang, what's that major policy or project na you're very proud of? Ang pinaka-advocacy ko talaga, student empowerment. Student leadership empowerment. Yes. Kasi parang, nung pumasok ako sa student leadership, nung junior high school ako, parang walang nag-mentor sa akin eh. So parang, in a way, sabi ko parang sana may nag-mentor din katulad sa akin. So, dumating nung senior high school, nagka-create ako ng union sa amin sa local. Ang tawag sa kanya is Santinig Union of Student Leaders. Tapos doon tinitrain namin yung mga student leaders na pinapatakbo rin for student council. Siguro ang pinaka highlight ng student leadership journey ko sa ngayon is yung noong time na kasi parang nasa NGO works din ako. Okay. Sa Amplify Ed Coalition naman. Under siya ng Multiply Ed Philippines. So, siguro yung highlight dun, parang natutuhan kasi namin kung paano mag-lobby sa budget, sa education, at yung parang magkaroon kami ng bosses din sa paggawa ng different version of yung version ng budget mula sa mga mamamayang Pilipino sa ating mga mamamayan. So parang doon kasi mas na-empower ako na sabi ko parang outside student council may mas malaki pala tayong laban. Pagdating sa mga CSOs, sa mga NGOs. And mas doon ako na-empower na mas marami tayong magagawa kung pare-parehong nai-empower yung mga student leaders sa atin. Kasi ako parang sa akin na-empower lang din ako eh. Visible din yan sa student council elections. I think sa PUP and sa UP na bumababa yung student participation pagdating sa mga student council elections. Na siguro kung mas marami pang mga estudyante, mga leader estudyante ang na-empower, mas dadami siguro, mas magiging aktibo yung youth and student participation pagdating sa mga ganitong halalan. And I remember parang hindi ko kasi alam specifically, no, pero talagang merong pagbaba or decline, no, sa student participation pagdating sa student council elections. So, I wonder how it feels like to be in that generation na ngayon. Kasi yung time namin, maingay talaga. Like, lalo na, even in the student level government pa lang, parang, ang dami post sa Twitter, ganyan, ang keyboard warriors talaga. Pero ngayon, siguro, maybe it's the decline in terms of trust. Di ba? Yung visibility na, ano ba bang nagagawa nila for us kung that could also be the paradox of empowerment eh. Because people think na just because you are now free to speak your mind, whatever opinions you can in social media, empowered ka na. Pero technically, even when you just talk, it's just talk. It doesn't drive action. So you need to be in a position to create an action. So dapat, yung student involvement, hindi siya natatapos with just maingay ka lang on social media. Ilabas mo yung action
to the actual local government, 'di ba? Doon ka pumasok para magkaroon ng change. Hindi yung mukuda tayo pero at the same time, naman tayong ginagawa ba?